kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, helas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal. Ang islang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at araw niya kailan ang may di magtitindig. Luman ang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. The views and opinions expressed in this program are solely those of the program host and producer and do not necessarily reflect the policies and position of this network. Good evening, everyone. Today is May 24, 2021. This is Papa Angelo, the life mentor here at Leader News Philippines. Inglesero ko ngayon, Papa Angelo. Hindi naman. Naumpisahan lang sa English, kaya kailangan idire-diretso sa English. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang violence against women and children, VAUSI cases. Sa totoo lang, mga kaibigan, ang VAUSI cases natin ay ito yung pagmamalupit sa mga asawa, kasalman o hindi, at sa mga anak. Physically, mentally, or emotionally. So, hindi lang ito pananakit physical, kundi pati yung pananakit sa damdamin. Kung marami kang mga pinagsasabi, husband, na hindi magagandang salita sa iyong asawa, ito ay paglabag sa VAUSI case. Yung masasakit na salita na nakaka-degrade, na nakakababa ng pagkatao, at lahat ng bagay na ginawa mo, na sinabi mo sa iyong asawa, I'm talking to the husbands, ay may kaukulang parusa na. At alam nyo bang ito ay criminal in nature? Ito ay pwede kang ikalaboso. Ito dati ay wala pa. Before 2004. Ang batas na ito, wala pa. Before 2004, ang mga kaso siguro ay dumadami na. Kaya naisip nilang gawin itong batas na ito, na tinatawag nating VAUSI law. So, 2004, anong taon na tayo ngayon? 2021, 17 years after, ang intensyon ng batas na yan ay mapigilan, huminto, bumaba ang mga kaso ng VAUSI cases sa bansa.
So, 17 years ago, naging batas. Ang batas na yan, Vauci case. Pero, nakatulong ba para bumaba ang bilang ng mga biktima? Ayon sa pag-aaral ng Ateneo de Manila University, hindi daw po nakatulong. Wala pong naitulong para bumaba ang Vauci cases sa ating bansa. It only means na kahit lagyan mo yan ng kulong, kahit lagyan mo yan ng kung ano-anong parusa, kahit nagawin mo siyang death penalty, hindi nyo kayang sindakin ang Pilipino. Hindi nyo kayang takutin ang mga Pilipino. Okay? Yun po ibig sabihin yan. At bakit? Bakit kaya? Kasi, tingnan nyo, ayon sa website ng Philippine Commission on Women, ito ay ahensya na siya nagpapatupad nitong Vauci law na to. So sabi ko sa inyo, kahit noon pa, sa bawat batas na gagawin ng Kongreso, kung walang ahensya na magpapatupad, magki-create ng isa pang ahensya para ipatupad ang kaukulang batas. At kapag nag-create ng ahensya, meron ding budget na kailangan ilagay doon sa batas na yan. At bukod sa budget, opisina, syempre. Physical office. At hindi naman pwedeng physical office lang, kailangan may mga tao. Kailangan may commissioner. May mga assistant commissioner para patakbuhin ang ahensya. So dito sa kanilang website, ito ay pcw.gov.ph/violence against women. Vauci, or violence against women, appears as one of the country's pervasive social problems. According to the 2017 National Demographic and Health Survey conducted by the PSA, 1 in 4 Filipino women, isa sa bawat 4 na Filipino woman. Bakit isa sa bawat 4? Ba't hindi isa sa bawat 5? 1:4. Filipino woman age 15 to 49, so kasama ang 15 to 49. Bakit kasaling 15 dito? Eh, may mga nag-aasawa ng edad 15 pa lang eh. O, kasal man o hindi. Basta, sinaktan ng kapareha, sinaktan ng asawa, sila ay sakop dito sa violence against women. Or may relasyon sila. Kasi kung walang relasyon, kapitbahay lang, eh, hindi applicable itong batas na ito sa kanilang dalawa. Age 15 to 49 has experienced physical, emotional, or sexual violence by their husband or partner. It is indeed alarming that despite efforts to address the concern, VAW persists. VAW, or VAW, is deemed to be closely linked with the unequal power relation between women and men, and otherwise known as gender-based violence. Societal norms and traditions dictate people to think that men are the leaders, pursuers, and providers, and take on the dominant roles in society, while women are the nurturers, men's companions, and supporters, and take on the subordinate roles in society. This perception leads men to gain more power over women. Hence, VAW becomes a form of men's expression of control over women to retain power. Sabi nila, dahil daw meron tayong society, norms,
Pag sinabing societal norms, parang sinasabi nila na tanggap ng society yung ganitong practice na naging traditions na pag nag-aaway, samahan nyo ng bugbugan, kulang yan. Hindi sapat ang sigawan lang. Di ba? Tuntua yung mga kapitbahay dyan eh. Dictate, dahil daw sa mga approval ng society, maraming gumagawa. Dictate people to think. Nagsasabi ito, nagbibigay ito ng impresyon sa mga lalaki na sila ay leaders, pursuers, and providers. At nagtitake on the dominant roles, yung role ng pagiging dominante sa society, while ang mga babae lang daw ay nurturers o tagapangalaga, companions, sumusuporta lang, ganun lang, and subordinate lang yung kanilang posisyon sa society. Kaya dahil daw dyan, it leads men, yung mga male population, to gain more power over women. At itong VAW daw ay naging form ng expression of control over women to retain power. No? Kailangan magpakita sa lalaki na ano siya, na sumisigaw sa bahay. Kailangan matapang sa loob ng bahay. Para katakutan ng kanyang asawang babae. Ganun daw ang ginagawa ng mga lalaki. So, ito ang kanilang opinion. Okay? Ito ang kanilang perception naman sa nangyayari, itong ahensya nito, kung bakit may nangyayaring violence against women. Hanggang dito lang yung tingin nila eh. Ba't hindi nila tingnan kaya kung ano ang tinuturo ng mga religions? Ba't hindi nila tingnan kaya kung ano ang tinuturo ng mga eskwelahan? Sigurado naman, alam din nila yun kasi galing din sila sa eskwelahan with the same system of teaching, with the same contents of manual, with the same style of teaching na natutunan natin, na itinuro sa atin simula pa noong panahon ng Kastila. Okay? So, may sagot si Papa Angelo dyan kung bakit hindi tumitigil sa pagbaba ang vowsy cases natin. Tingnan nyo dito sa researchgate.net, sinimulan nila magbilang ng violence against women and children, galing sa PSA actually, from 2006. Okay? So, 2004 na enact yung law, vowsy law. Okay? 2 years after, ito ang mga cases. 8,011. Noong 2007 or the next year after, bumaba ng konti. 7,383. Konti lang. 2008, 6,505. 2009, 5,889. 2010, 6,679. 2011, 7,456. 2012, tumalon bigla ng 10,482. 2013, tumalon uli ng 15,786. 2014, 2015, 2016, yan ay umabot na ng 25,430. 2017, naging 40,220 cases. Ito pong bilang na ito ay bilang ng mga biktima. So, individual po ito ang bilang dito. Babae pa lang yung binabanggit dito, wala pa yung sa mga bata. Okay?
Tumuntong ang 2018, ito ang kanilang excuse, nakita, 43,121. 2019, 52,017. 2020, 61,853. Magugulat kayo sa 2021, kahit hindi pa tapos ang taon, alam na nila kung ilang violence against women and children ang lalabas. Ito na, dahil sa mga trending na nakita nila, sa taong 2021 daw ay 72,627 ang biktima or magiging biktima ng violence against women and children. So, hanggang 2027 po ang kanilang prediksyon dito sa researchgate.net. At alam niyo ba kung ilan na pagdating ng 100 ng 2027, taong 2027 or ilang taon yan mula ngayon? 6 years after. Ang magiging total bilang daw ay 156,993 sa taong yan. Okay? Dahil sa trending na nakita nila. So, it looks like nagbibilang na lang tayo. Nagbibilangan na lang ang ating mga ahensya ng gobyerno. And it looks like hindi naman naghahanap ng solusyon. Kasi nga naman, paano mo ipapalaganap yung solusyon kung hindi naman susundin? Kahit na sabihin mo na bawal yan, masama yan, sir, mister. Anong bawal-bawal? Bastos siyang babaeng yan. Di ba? Pag sinabi ka ng ganun, anong gagawin mo? Sinasagot-sagot ako. Ayan yung mga dahilan na maririnig mo sa mga husbands na yan. Kung bakit nila nagagawa yan. At ito pa ang maganda. Sabi dito, yung mga dahilan daw sa the same page, mga dahilan kung bakit nangyayari. Kakatuwa itong kanilang theory. Okay? Pero actually, hindi ito masasabing theory dahil ito yung mga lumalabas na reason doon sa mga cases na hinahawakan. Kasi automatic, pag ito ay nakarating sa korte, makikialam ang DSWD. Automatic yan, involved na sila kagad para i-check yung kaukulang mga biktima kung meron pa bukod sa nanay. So, tingnan natin ang usual na dahilan. Ito. Ang mga kilos daw o gawa, ito muna, mga kilos o gawa na nagsasakop o sumasakop sa pag-violate ng violence against women and children. Sabi dito, physical violence or the act that includes bodily or physical harm. Pananakit ng physical. So, anumang bahagi ng katawan mo na ginamit mo para gamitin para gawing offensiva, hindi defensive. Offensiva. Pang-atake sa babae, yun ay tinatawag na physical violence, bodily or physical harm. Anumang bahagi ng katawan mo tumama sa kanya, sakop yan. Okay? Sexual violence or the act that is sexual in nature committed against a woman or her child, sa anak niya. Psychological violence. Pag sinabing psychological, ito yung involved ang pag-iisip, involved ang mental condition ng babae, or the act of omission that causes or likely to cause mental or emotional suffering of the victim.
Kaya ito yung sinasabi ko kanina, anumang bagay na sabihin ng lalaki sa babae na magbibigay ng mental or emotional na paghihirap, pagdurusa sa kanya sa mga masasakit na salita o mga paratang or whatever. Basta siya ay nagkaroon ng suffering at pwede niyan sabihin yan kahit kanino, yan ay biktima. Pangapat, economic abuse or the act that makes or attempts to make a woman financially dependent. Yung bang inaabuso mo by not giving what she needs. Kumbaga, pinamumukha mo sa kanya, pinalalabas mo sa kanya na itong pangangailangan mo ay sa akin lang manggagaling. Kung wala kang makukuha sa akin, wala kang kakainin. So, ganun yun. Kapag hindi siya makapagtrabaho at ikaw lang inaasahan niya pero hindi mo binibigay, yan ay economic abuse. Okay? So, sabi dito, some realities daw that contribute to the vulnerability of Filipino women to vow, ito daw mga dahilan kung bakit ito nagiging biktima ng violence against women ng mga babae. They are being accused daw as naggers. Naggers. Or neglectful of their duties as wife. Pinababayaan ang kanilang role bilang wife, yung kanilang trabaho, yung kanilang tungkulin sa pamilya, sa anak, baka pati sa asawa. Oh. That is why they are being beaten by their spouses. Kaya daw sila binubugbog kanilang mga asawa. Or being raped due to her flirtatious ways. Flirtatious ways, sabi dito. Nag-flirt sa iba siguro. In some instances, filing for a sexual harassment is interpreted by her employer as being malicious on the appreciation of her good looks, o kasama dito ang sexual harassment. Moreover, an even greater problem is the lack of concrete information to show the extent of VAW in the country, as many cases of violence against women often go unreported due to women victims' culture of silence. Many of the victims are ashamed to relate their experiences, while others tend to dismiss their ordeal as a result of their lack of faith in the country's justice system, caused by frustrations over the lack of results in filing complaints. So, mas dumadagdag daw na problema yung marami daw cases silang nahahawakan o lumalabas na hindi na nare-resolba dahil siguro tumatagal sa korte at ayaw na nilang lumapit, tumistigo, ayaw na nilang ituloy. O kasi sa umpisa lang naman yun mainit eh. Kapag mainit pa yung usapan, yung away, dun yan ganadong pumunta sa korte. Kasi alam niya, korte lang yung pwedeng magpatigil sa husband. Kaso yung justice system daw natin, yung faith nila, yung paniniwala nila, ay mahina. Kaya hindi na rin nagreklamo yung iba, yung marami. Okay? Kaya yan po ating sitwasyon. Napakarami pong solusyon na hindi po napapag-usapan dito because hindi na siya hinahanap na solusyon. Hindi nga, mukhang hindi naman nila binibigyan talaga ng efforts kung paano ito titigil kasi ang sinasalba lang nila palagi yung mga wives, yung mga babae na biktima. Yun lang ang alam nilang kailangan nilang sagipin. Pero hindi nila naiisip, hindi nila naiintindihan na yung mga husbands na mismong nananakit ay kailangan din ng tulong. Okay? Ewan ko kung naiisip nila yon. Wala nga batas na pag sila naman yung binubugbog eh. Pag kami naman binubugbog, wala kaming batas. Hindi kami pwedeng magreklamo. Pagtatawanan ka. Oo.
Hindi nga magawa-gawa yung ganyang batas sa Kongreso kasi baka habang pinagtatalunan nila, habang pinagdidebatehan nila, magtatawanan sila, magiging comedy ang dating eh. Kapag may nagpursige dyan na congressman para gumawa ng batas na violence against men, magtatawanan lang sila dyan. Oh. Ang ending, sayang oras natin dito. Oh. Meron nga akong kilala, client ko. Nigerian national, lalaki. Malaking tao. May muscle. Hinaharas ng kanyang asawang Pilipina. Babae ang nangaharas sa kanya. Babae, ex-wife niya, ang binubuli siya, ginugulo sa trabaho, tinatakot, kung ano-ano. Ayaw na nung Nigerian sa kanya. Pinasusundan pa. Kahit saan pumunta yung Nigerian. Merong mga nakasunod sa kanyang spy. Imagine nyo yan. Nung hindi niya na kaya, pumunta siya sa police station. Alam nyo kung anong ginawa ng mga pulisya natin. Pinagtatawanan siya. Is that right, sir? You are being abused by a Filipina? Laki-laking tao. Laki-laki ng muscle. Oh. Kaya how much more sa Pilipino? Di ba? Typical sa ating kultura, sa ating society na tigasin ng mga Pilipino. Oh. Tapos magrereklamo. Mamang pulis! Binugbog po ako ng asawa ko. Pakipuntahan, pakiaresto, pakidampot. Di ba? Hindi bagay. Bakit? Kasi we feel naturally within our bodies na hindi design ang lalaki para abusuhin o para maging biktima ng pang-aabuso ng babae. Walang ganun. So, ang mga solusyon, pag-usapan natin yan sa pagbabalik ni Papa Angelo, The Life Mentor. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat, at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Sama-sama nating labanan ang epidemya ng HIV sa Pilipinas. Ako po si Patricia Shirley Santos at lagi po tayong manood sa Leader News Philippines. Nagbabalik po si Papa Angelo, The Life Mentor, here at Leader News Philippines. Naalala nyo, last October 2020, lumabas ang isang desisyon mula sa Supreme Court. Ito ay GR number 247429 na nireklamo ng babae, ng asawang babae sa korte, yung kanyang husband.
na si Jaime. Okay? So, ayon sa kwento ng babae, ito ay magandang classic example to ng psychological violence. Wala ditong pisikalan na nangyari. Ito ay emotional and mental suffering yung inabot ng babae. Sabi niya, nagsumbong sa korte na yung kanyang husband ay nagtaksil, pumunta sa probinsya, nagkaanak pa daw, okay? Although pag pinag-aralan niya yung kaso, hindi naman inamin ng lalaki yung 3 anak daw niya doon. Walang lumabas sa court records na merong babae, merong anak talaga. So, kwento nilang dalawa dito, parehong version. Sila daw ay kinasal noong 1989 sa isang simbahan sa Maynila. Initially, sa umpisa ng kanilang marriage, sa kanilang pagsasama, ang kanyang husband daw ay napaka-hard worker, no? Hardworking. Si babae yung kukwento dito. Loving and faithful. O, di ba? Siya pa nagsasabi mismo. Sa umpisa ng kanilang pagsasama, wala siyang reklamo, wala siyang masabi. She had no marital issues with her husband. Wala raw siyang issue, walang problema. Until nagpunta daw ng Zamboanga after 8 years ng kanilang pagsasama para sa kanilang networking business. Kinasal 1989, 2007, pumunta ng Zamboanga. Matagal-tagal din to. 11 years, then 7. 11 plus 7, 18. 18 years na pagsasama. Imagine nyo itong tagal. At wala ang nabanggit na anak sila dito. Dati rin siyang OFW, si husband. Pero nag-decide na huminto noong 1993 para tulungan yung wife sa kanilang negosyo. So, from 1989, 90, 91, 92, 93, 4 years after, umuwi na, tumulong sa wife sa business. Doon daw niya nakita yung pagbabago sa ugali ng husband. Sabi daw niya, madalas daw siya nadidepress at umiiyak. Husband to, ha? He always appeared absent-minded. Kwento ng babae ito. She was concerned and would ask him about it, but he would just stay quiet and stare at her, full of anxiety. Nagugulumihanan. Okay? One day nakatanggap ng text message si wife galing sa isang dalawang babae ito na sinabihan siya na yung husband niya ay merong affair sa kanyang best friend. Nung una daw hindi siya naniwala. Pero bumiyahe siya ng Zamboanga para makita niya, mapatunayan niya kung totoo yun. So sa pagbiyahe niya, natuklasan niya na nakatira sa isang babae, yung kanyang husband. A certain woman. So nag-file siya ng complaint. Pati doon sa kanyang kinakasama, sa Zamboanga, sa PNP. Tapos nag-settle sila. Nagkaroon sila ng kasulatan doon na hindi na sila magkikitang dalawa. Yung kanyang, tawag sa atin dyan ng mga Pilipino, kulasisi. Okay? Nung masettle na ang case, umuwi na uli si husband sa Maynila. Sumama na sa kanyang wife. Pero, maiksim panahon lang daw yun. Walang sabi-sabi. In November 2007, kasi September 3 bumiyahe yung babae, lumipad sa Zamboanga. September 3 ng 2007, November, September, October, November. So within 3 months time, tumakas na si husband. Hindi na nagpakita. Okay? So tumulong siya sa NBI. Humingi ng tulong sa NBI, lumapit si babae para ipahanap
yung kanyang husband doon, baka bumalik sa babae. Okay? At nagulat siya. Bumalik nga doon. Now, dahil daw sa mga text messages na natatanggap niya, na iba-ibang number ang ginagamit, sinasabihan pa siya na magdala ng pera. Padala ka ng pera dito, may sakit husband mo. Tapos, meron din daw siya natatanggap na text na papatayin yung kanyang husband kapag hindi siya nagpadala ng pera. So, noong 2013, haba nitong laban nila, di ba? Lumapit na siya sa abogado, yung asawang babae. At nagpadala ng demand letter doon sa babaeng alam niyang nagpapadala ng mga text. At para i-release daw yung kanyang husband. Ito, kinidnap. Okay? Nag-demand letter para i-release yung kanyang husband. Now, emotionally depressed na siya at very anxious of her husband's condition. Kasi feeling niya, totoo yung nangyayari na may sakit, yung husband niya doon, etc. So, lumipad siya uli. Determinado siyang ibalik yung kanyang husband uli pa uwi. Nag-ikot siya sa mga barangay doon. At magbibigay ng reward sa taong makakakita sa kanyang husband. Pati yung picture ng husband niya, pinagdidikit sa mga poste. Ha? At may reward. Imagine this. Now, nag-file siya sa korte kasi feeling niya mukhang ayaw pa uwiin yung husband niya nung babaeng yun. So, nagkaso siya. Habeas corpus sa korte. Petition for habeas corpus. At dineputize yung NBI para mag-conduct ng investigasyon doon sa dalawang yun. Okay? Involved na yung gobyerno. Base sa investigasyon daw nila, umalis si husband sa kanilang bahay, sa kanya kagustuhan, at natutulog o nabubuhay na kasama yung kanyang mistress doon as mag-asawa, bilang mag-asawa. At mukhang lumabas nga sa investigasyon na merong 3 batang pinanganak doon sa bahay na yun na sinasabing anak ni husband. So, ang nangyari sa kanya daw ay nagkaroon siya ng emotional and psychological suffering, insomnia, pati asthma, hika. She is still hurting and crying. She could not believe what had happened in their marriage as they were living harmoniously as husband and wife. Nagtitake daw siya ngayon ng antidepressant and sleeping pills to cope with her severe emotional psychological turmoil brought about by the husband's marital infidelity at pagkakaroon ng 3 anak doon sa kanyang mistress. Sabi niya, gumastos daw siya ng malaki para hanapin ang kanyang husband. Kasama na ang pagpa-file ng iba't ibang kaso. Okay. Now, hindi ba naririnig yung kwento ni lalaki? Ano ba ang version ni lalaki? Bawat kwento, may 2 version niya. Hindi pwedeng isa lang. Di ba? Sabi nga nila, there are always 2 sides of the coin. So sabi ni husband, sila daw ay kinasal noong 1989. Nagmamatch sa sinabi ng babae. Siya ay dating taxi driver at OFW for 2 years. Huminto, umuwi, bumalik sa pagta-taxi driver at tumulong sa kanyang asawa sa pag-buy and sell ng isang kilalang produkto. Okay? At ang ginagawa niya, nagre-recruit siya ng mga ahente para ibenta yung produkto ng kanyang asawa kahit sa iba-ibang probinsya. Okay? Sabi ni husband pa, maganda ang kanilang pagsasama, smooth. Pero nung kumikita na raw si babae, nagbago ang ugali nito. Dahil yung account niya
doon sa kanyang produkto na binebenta, nakapangalan sa babae lang yun. So lumalabas, tauhan lang niya si husband. At lumalabas, mukhang siya lang yung nagbibigay ng pera sa kanyang husband. Sinabi niya, sabi ng husband, na wala raw siyang kinita kahit ano sa pagkuha ng ahente ng mga nirecruit niya. Lahat daw ng komisyon ay napupunta doon sa account ng kanyang wife. Now, nung siya ay nasa Cagayan de Oro daw para mag-recruit ng mga ahente, nabalitaan niya na yung kanyang kapatid ni husband, ay na-stroke. So, lumapit siya sa asawa niya na pahiramin ng pera. Wala raw siyang mapapahiram, sabi ng wife. So, nasaktan siya. Eventually, namatay yung kapatid ni husband na na-stroke. So, nung 2007, nagsimula ng maging malamig yung kanilang pagsasama. At nababalitaan na siya ay nagiging womanizer. Okay? Now, mahaba pa tong kwento na to, pero ang naging ending dito, hinatulan ng 8 years na pagkakakulong si lalaki. At pinagbabayad siya ng 125,000 total sa mga nagastos at damages na naging cause sa kanyang wife. Now, pag nag-aralan nyo mabuti itong kaso na to, what went wrong? Saan nagsimula ang problema? Diba? Ito ay walang pisikalang nangyari, kundi emotional and psychological suffering. Ang nakikita lang ng korte dito, may na-violate na batas si husband. Hindi na tinitingnan ng korte kung anong na-violate ni wife, kung bakit nagkaganon si husband. Yun ang ating problema. Wala tayong batas na nagsasabi na nagbibigay ng karapatan sa husband na magsumbong sa korte kapag hindi siya tinulungan ng kanyang wife, pag hindi siya pinautang ng kanyang wife, pag hindi siya binigyan ng pera ng kanyang wife. Walang batas na nagsasabi na ganun eh. Diba? Kahit pa nakalagay sa Family Code, Article 68 na ang bawat isa sa inyo bilang mag-asawa ay may karapatang to be loved, to be respected, to be comforted, to offer mutual help, blah, blah, blah. Kahit na may nakalagay na ganyan provision sa Family Code, hindi ka man makatakbo sa korte pag na-violate. Pagtatawanan ka eh. Walang ganong rules sa korte na maramdaman mo hindi ka na minamahal ng wife mo, pwede ka magsumbong. Judge, hindi na ako mahal ng wife ko. Baka pwede niyong issuean ng order. Baka sabihan niyo naman na irespeto ako, mahalin ako, dahil karapatan ko yun. Walang ganon. Wala nakaisip niyan para isingit yan sa ating family code. Oh. Kaya yung ating mga family breakups, yung mga marriage dissolutions natin, hindi lang sa annulment nanggagaling, hindi lang sa Muslim divorce nanggagaling, pati dito sa mga vowsy cases. Pag umabot kayo sa ganitong sitwasyon, na kinasuhan ka na ng wife mo, makikisama ka pa ba bilang husband, bilang spouses?
May pamilya ka pa bang sinesave? Di ba? Pag tinanong mo yung gobyerno, oo nga, pinakulong nyo nga yung lalaki, yung husband, pinagbabayad nyo. O paano yung mga anak nun? Naisip nyo ba yon? Di ba? Kung may mga anak na naiwan niya doon sa unang pamilya, tapos kinulong nyo yung tatay, tapos sinasabi natin sa batas, provider, kinulong nyo. Hinatulan natin. Ay nyo pala, hinatulan nyo. Oh. Kasi yun ang sinasabi ng batas, sinusunod lang ng korte. Oh. Di ba? Nakatulong ba? Talagang hindi makakatulong. Kung lahat ng VAUSI cases natin ay may ganyang klase ng desisyon. Ipakulong mo yan, yung mga infidel na husbands. Puno ang kulungan natin, yes. Sino magpapakain sa kanila sa kulungan? Gobyerno. Sino ngayon magpapakain sa mga anak na dapat binubuhay ng tatay? O di yung nanay may iwan magpalaki, mag-provide. At the end of the day, kahit pasabihin natin na nasagip natin yung babae sa pagmamalabi, sa pang-aabuso ng husband, kahit na nasagip natin, alam nyo pagkatapos nung kaso na yan, babalik na sa normal yung pag-iisip ng babae at marirealize niya na siya yung naiwan para itaguyod yung pamilya nila. Siya rin. Siya lang. Siya na lang. Di ba? Tapos nakalagay sa constitution natin to preserve the sanctity of marriage. Anong marriage ang sinesave natin? By having this law. Di ba? Sino pang asawa o husband ang gugustuhin makisama sa babaeng kinasuhan siya? Wala na. Now, ang tanong, bakit hindi matigil-tigil ang VAUSI cases? Isa lang ang sagot dyan. Dahil hindi natin ginawang option ang solusyon na binibigay ng Diyos. Pag Diyos na kasi pinag-uusapan, ay wala. Wag yan. Hindi natin siya nakikita eh. Di ba? Ganon tayo magsalita, lalo na sa gobyerno. Ipasok mo tungkol sa Diyos dyan. Bawal dito religion. Bakit? Bawal ang religion, yes. Pati ba naman Diyos, pagbabawal nyo makialam sa affairs ng pamilya? Di ba? Oo nga, may nakalagay sa Constitution. Separation of church and state. Church means, sa terminology ng mundo, that's religion. Hindi pwede makialam ang religion sa gobyerno. Tama yun. Pero ang Diyos may karapatang makialam sa gobyerno. Dahil wala tayong lahat kung wala ang Diyos. Walang gobyerno kung wala ang Diyos. Walang Pilipinas kung wala ang Diyos. Walang mundo kung wala ang Diyos. Kaya huwag nating isipin, huwag niyong isipin na hindi nag-aalok ng solusyon ang Diyos. May solusyon sa binibigay. Ayaw niyo lang pansinin. Ayaw niyo lang pakinggan. Hindi siya religion. Huwag niyo i-convert ang Diyos o si Jesus sa religion.
itama na natin yung ating pag-iisip. Yung husband na nananakit ng asawa ay kailangan din ng tulong. Hindi lang yung biktima. Dami nating mahuhusay na psychology, psychiatrist. Tapos ang lalapitan nyo lang, yung babae lang, yung biktima lang. Kaya nagkakaganyan yung husband kasi meron din siyang problema. Maaring doon sa wife ang problema naggagaling. Kaya na rin may sabi sa website nyo eh. Nagger. Ano pa? Neglectful of their duties as wife. Oh. Siyempre, pag nakikita ng mga husbands yan na nagger, yung asawa, maingay sa bahay, dalawang bagay lang yan. Kung violente yung tatay, makikipagbakbakan yan. Kung ano-anong lumalabas sa bibig ng babae, pag hindi nagustuhan ng lalaki, ididepensa niya yung sarili niya. Kung hindi naman totoo yung mga sinasabi. That's normal. Kahit sino, ididepensa mo sarili mo kung mali ang sinasabi sa'yo, di ba? Kung mali yung pinaparatang sa'yo. Oh. Kapag peaceful ang nature ng lalaki, maingay ang bahay, nagger ang babae, lalabas lang ang lalaki. Magpapahangin para hindi siya makasakit. Kahit nanggigigil na yan, kahit gustong-gusto na niya suntukin sa pagmumuka yung babae, hindi niya ginagawa, nagpipigil siya. Magpasalamat kayo kapag yung husband nyo ganun, nag-iisip. Hindi umiiral yung damdamin, yung galit. Lumalabas siya para hindi mas... Hindi nyo sinasali ang solusyon ng Diyos. Kasi yung inaalok na solusyon ng Diyos ay mga solusyon bago pa masira ang buhay natin. Hindi nyo pinaniniwalaan. Pinaliliwanag na ng Diyos sa Biblia na ako ang gumawa ng produkto. Ako ang manufacturer, ako ang creator. Sino ang produkto ko? Mundo, langit, lupa, araw, bituin, planeta. Sino sumunod? Mga halaman, animals, at human beings. Alam ko lahat yan, kilala ko lahat yan dahil ako ang gumawa ng produkto. Dapat maintindihan natin lahat yun. Ang nakakaalam lamang ng produkto ay ang gumawa nito mismo. Alam niya kung anong features ng male human being. Alam niya kung ano ang features na nilagay niya sa female human being. At sinasabi niya na sa kanyang konstitusyon na tinatawag nating Biblia, na parehong powerful yan, parehong human beings, pantay pareho yan, male and female, walang mababa dyan sa kanilang dalawa, pareho silang hindi magpapatalo sa isa't isa, pareho silang matalino, pareho yang smart, pareho yang may power. At kapag nag-asawa ka na, dahil nga pareho kayong powerful, sabi ng Diyos, para hindi kayo magsabong, wives, submit to your husbands. Pag sinabing submit, huwag ka makipagsagutan sa husband mo, huwag ka makipagtalo sa husband mo, huwag ka makipagsigawan sa husband mo. Yan ang kahulugan ng submit. Hindi yung sunod-sunuran ka lang. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ayokong pa-submit kasi gagawin niya akong robot, sunod-sunuran. Hindi yun ang ibig sabihin nun, hoy.
Kaya kailangan mo mag-isip analyze mo mabuti. Tingnan mo yung reaksyon ng husband mo sa tuwing sumasagot-sagot ka sa kanya. Tingnan mo yung reaksyon ng husband mo kung sa tuwing nagdadabog ka sa harapan niya. Tingnan mo ang reaksyon ng husband mo sa tuwing makikipag-debate ka sa kanya. Kung natutuwa siya. Hindi yan natutuwa. Kaya pag nanatili kang ganyan, maingay sa bahay, nagger ka, at tumatanggap ka pa ng basura galing sa labas ng bahay, tapos pinagbibintangan mo yung asawa mo na kung ano-ano, dahil sa inuwi mong basura, hindi talaga matutuwa sa iyan. Hindi ka nagugustuhin kausapin yan. Kung saan na lang lalayas ng bahay talaga yan. Tapos pag nakakita ng iba, sabihin nyo, ay babaero. Paano ba siya naging babaero? Balikan nyo. Atras. Atras pabalik. Hindi yan ng babae. Naghanap ng babaeng magre-respeto sa kanya. Now, sa mga husbands naman. Mga husbands, di ba, alam naman nating lahat yan. Yung mga babae. The moment na nag-iingay na yan. Baka naman pinangakuan mo kasi. Tapos hindi mo tinutupad. Husbands? Huwag mo pangangakuan yung mga yan. Naglilista yan. Tinatandaan nila yan. Pag di mo tinupad, yan, maiipon. Hindi mo na magsasalita. Nangako ka ulit, di mo ginawa. Humahaba na yung offenses mo. At kapag yan naipon, nagiging ano na yan, general infraction. Okay? Ano ang utos ng Diyos sa mga husbands? Husbands, love your wives and do not be harsh to them. Ano ba yung love? Hindi sapat yung sabihin mo lang na I love you, mahal kita. Knowledge lang yan eh. What they needed is action. Husbands. Ano ba yung action? Verb. Ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos o gawa. Verb. Minemorize ko yan simula elementary. So, hindi sapat sa kanila yung sabihin mo lang na mahal kita. Hindi sapat sa kanila yan. What they needed is attention, lambing, non-sexual, intimate, o non-sexual, physical affection, oras. Dahil madaldal yung mga yan. Kailangan nila na nakikinig sa mga kwento nila. Madaldal ang mga babae. Kaya nga sila nagiging nagger. Maingay. At alam ng Diyos yung produkto niya. Kaya nung siya ay nabuhay on the third day, babae yung sumalubong sa kanya at babae yung inutusan niya na ipagsabi na siya'y nabuhay na. He knows his products. Kaya kumalat kagad. Ang bilis na siya ay nabuhay na maguli. Nakalimutan nyo na? Hindi nyo lang napapansin. Okay? Woman needs affection.
That's why, wag kang magiging marahas sa kanila. Do not be harsh to them. Hindi nyo kasi pinapansin ang sinasabi ng Diyos. Hindi po religion ang nagsasabi sa inyo niyan. Diyos ang nagsasabi sa inyo niyan. At wala pong religion kami pinopromote dito. Okay po? Bawal ang religion dito sa programa ni Papa Angelo, The Life Mentor. At sa Leader News Philippines. Diyos ang aming pinopromote dito. Si Jesus, ang kanyang salita. Direkta from the Bible. Kung ano mismo sinasabi ng Biblia, yun mismo ang aming sinasabi dito. Wala kaming pinopromote na kahit na anong religious activities dito. Kaya kung gusto natin ng solusyon sa mga problema natin sa bansang ito, pakinggan natin siya. Inendorso na siya ng Diyos sa sangkatauhan nung siya ay bininyagan. Here is my beloved son. Hear him. Siya lang. Kaya, mga kaibigan, kung kinakailangan nating i-apply, gamitin ang mga aral na nakatuon sa magagandang bagay, gamitin natin, i-apply natin. Alam ko, dumami ang religions dito sa atin. At dumami ang iba't ibang interpretation. At alam din nating lahat na parang nagiging negosyo na ang religion sa atin. Pero isa lang sasabihin ko sa inyo. Pag-aralan nyo ang bawat tinuturo nila. Kung hindi naka-align sa sinasabi ng Biblia, huwag nyong sundin. Oo nga, marami kang kaibigan dyan sa religion mo, marami kang friends, marami kang network, kailangan mo. Okay, fine. Pero kung hindi naka-align, pag-aralan mo naman. Walang intensyong masama ang Diyos sa mga inuutos niya. Diba? Kailan ba nagkaroon ng masamang effect yung pagsunod sa kautusan ng Diyos? Yung last episode ko, yan ang diniscuss ko. Hindi nagbabago kanyang salita. Di ba? Huwag nating gawing optional ang pagsunod sa mga sinasabi niya. Kaya malalaman mo ang isang religion na nagtuturo ng tama. Kapag sinabi ng Diyos na huwag kang papatay, tapos may isang politiko na nagsasabing, gumawa tayo ng death penalty law. Ibalik natin uli ang death penalty. Tapos may hawak na Biblia sa kabilang kamay. O, alam niyo na, align ba yun? Diba? Pag sinabi ng Diyos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos bukod sa akin. Tapos may nakikita kang religion na maraming Diyos. Naka-align ba yun? Diba? Simpleng tanong, simpleng sagot. At napakarami pang iba. Ini-invite ko kayong pag-aralan ang bawat naririnig nyo, ang bawat nalalaman ninyo at nababasa ninyo. Iisa lang ang source ng katotohanan. Iisa lang ang source ng truth. At kapag nalaman mo na yung truth, yung source ng katotohanan, alam nyo na yan kung sino yun. I am the truth, the way, and the life. That's Jesus Christ. So the moment na nalaman nyo na yan,
maliliwanagan nyo na ang lahat ng mga gumugulo sa isip ninyo. Diba? The truth will set you free. Magkakaroon ka ng peace of mind because alam mo na yung tama. Hindi mo na pakikinggan yung mga maling naririnig mo. Hindi mo na susundin yung mga maling naririnig mo. Ganun ang dapat nating tinuturo. That's why the very first announcement of Jesus is to change the way you think. Change the way you think. Kung nasisira ang buhay mo, nasisira ang pamilya mo, nasisira ang gobyerno natin sa kabuuan, something ain't right. Something is not working. Let's just go back to the basics. Because nandun yung panahon na tayo ay may maayos na buhay. Dati nga, di ba? Ang dami nating waiting shed. Doon lahat nakatayo lang yung mga tao, yung mga sasakay ng jeep. Mag-aabang lang sila. Tapos yung jeep, tatapat lang sa kanila. Doon mismo, may bababa, may sasakay. Ngayon, wala na yun. Nakikita ko mismo ng mga mata ko na yung mga jeep, kung saan nandun yung pasahero, doon siya ihinto. Kahit pa yan ay nasa gitna ng kalye. Wala na nga politiko nagtatayo ng waiting shed ngayon eh. Nai 4 kilo na lahat. Diba? Oh. Hindi na ginagamit ng tao yan. Kasi kung saan tumapat, halimbawa, galing sa looban yung tao. Tapos yung kanto na yan, andiyan dyan na yung mga jeep dumadaan. Oh, hindi na maghahanap ng waiting shed yan. At hihintuan siya ng jeep doon mismo. At bakit siya hihintuan ng jeep doon mismo? Kasi maaagaw siya ng ibang jeep. Oh, kaya pag ni-research mo pa, ba't nagagawa ng mga drivers yan? Yung mga eksperto natin, gagawa ng studies. Kasi dahil sa kahirapan. Dahil sa kahirapan ng buhay, kaya nagagawa yan ng mga drivers. Walang disiplina na sila dahil sa kahirapan. Oh. Ang ending, isisisi natin sa gobyerno. Na dapat isolve ng gobyerno ang kahirapan ng bansa. Paano mo isosolve yan? Kung ang mindset ng mga malalaking tao ay para sa sarili lang nila. Yung mga malalaking negosyante. Paano mo isosolve yan? Paano isosolve ng gobyerno yan? Pinagkukunan din ng tax ng gobyerno yung ating mga malalaking negosyante. Diba? Nagbe-benepisyo sila sa bawat isa. So, baka kailangan na natin magpalit ng sistema ng gobyerno because it ain't working. Nothing is working for the last 33 years since after martial law. Panahon na. Pumili na tayo ng tamang uupo sa susunod na eleksyon, yung merong takot sa Diyos, kilala ang Diyos, at may puso sa kanyang kapwa. Again, mga kaibigan, sana marami po kayo natutunan sa episode natin ito sa Papa Angelo, The Life Mentor. Ito lamang po ang programang nagbibigay ng tamang solusyon sa mga problema ng ating bayan. Dahil kapag may tamang gabay tayo, may tamang pamantayan tayo, may tamang pundasyon tayong sinusunod, magkakaroon po tayo ng tamang desisyon. At kapag marami ang tamang desisyon na gagawa natin, marami din ang magkakaroon ng tamang klase ng buhay. Muli, ito po si Papa Angelo, The Life Mentor. Dito po sa Leader News Philippines. Maraming po salamat
sa inyong masusing pakikinig at pagsubaybay. Bye-bye!